Bakit? Oo nga, no. Bakit hindi pantay? Representing our justice system. Na hindi pantay pala ang ang justice. Ito mga yan, no, nahubaran na yung ating justice system. So parang ni-rape niya. Na-rape already. Saka medyo may pagka Modern? sexual yung tinali mo na yung mata. Tapos bakit may ahas? Pinabakan. Ganun talaga sa ano. Ang mga ahas dapat takakan. Eh, nakalive na si Madam D. Alive na ba yan? Oo. Yung pala yun. Okay. Okay. Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maligayang second day po ng ating Ramadan. Alhamdulillah. Kapatid niyo pong mga Muslim ay nasa pangalawang araw po ng pag-aayuno. Alhamdulillah. At ito po ay naikatawid natin ng Alhamdulillah. Nakakatuwa nga dahil pangalawang araw ng Ramadan ay Friday at yung kanina pong nagkutba sa amin dito sa aming masjid ay napakagaling po ang kanyang mga sermon patungkol po sa pagsasagawa ng Ramadan. Tandaan po natin mga kapatid, ito po yung panahon na palakasin natin ang ating pananampalataya. Nagpapasalamat din po tayo sa Senate Media at pagkatapos po ng aming Jum'a kanina, bandang alas 2, tayo po ay nakasama natin ang Senate Media sa pamamagitan ng Zoom. At natutuwa po tayo, iba't ibang channel po ay nandun, Channel 5, Channel 2, iba't ibang radio, at media outlet. Nandun po. Maraming salamat po at ako po ay binigyan nyo ng panahon. Sa matagal na panahon ay hindi ko kayo nakikita. Tayo hindi nagkakausap. Salamat po at binigyan nyo ako ng oras. At ngayon po, meron po tayo ulit na follow-up na pagtatanong mula po sa ating mga kasama dahil siyempre po, maraming bagay ang hindi na ipaliwanag. At marami din bagay ang, alam niyo naman, expected na yan. Kanina po, nung pagkatapos ng interview, walang nasabi yung, kasi nandito po kanina si Kuya Romel sa tabi ko. Ang kagad na sinabi ni Romel, pasok, basilos! Kaya, ito po, nandito po tayo ngayon para, alam niyo naman dito sa atin, bago mamulaklak yung magaganda natin sinabi, hindi pa gano'n. Yung mga magaganda natin sinabi, papapangitin pa. Kaya ho, tayo ay gusto po natin na makapagtanong yung mga tao na galing po sa all walks of life. Maging sila ay kakampi o hindi kakampi, kung ano man, handa po tayong sumagot sa mga katanungan. At ito pong gagawin natin, wala po itong paghahanda. Hindi po ito pinaghandaan dahil ako po ang tao na ayokong nalalaman ko yung tanong. Kasi hindi nagiging natural ang sagot. Kasi ako, nagsasalita ako, galing ho sa puso ko. Hindi naman ako kailanman na magpakikipagbulahan sa inyo. Kaya nga, laba ko ng mga sisi. Kasi hindi ako marunong magbola. I speak from my heart. Okay. 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 Magandang gabi, Senator. Medyo mga hard questions po ito. Senator, Oo. Mga hard questions to, sir. Pero Okay. we'll just be candid Okay. and blunt about everything. Una-una, sir, napanood ko yung yung interview niyo kanina. Actually, marami na lumabas sa social media na mga kritiko, mga bashers. Una-una dito yung sinasabi na yung binanggit niyo na basta sinabi ni Digong, susunod ako. Ang comment nila doon, sabihin, walang galang na po, para ka daw ang tuta, sunod-sunuran ka lang pala. So, anong comment mo dito, Sen? Historically, kailangan maging maliwanag tayo. Sa
kasaysayan ng inang bayang Pilipinas, importante ang loyalty, yung mapagkakatiwalaan ka. At yan ang masasabi nating naging sumpa ng politika sa Pilipinas. Sapagkat walang ginagawa sa politika ng Pilipinas kundi kagahatan ng kagahatan. Mag-umpisa pa yan kay Lapu-Lapu, saka kay Raja Umabon. Magkasama yan, pero nagkagatan, kinagat ni Raja Umabon si Lapu-Lapu. Hanggang kay Andres Bonifacio, hanggang kay Emilio Aguinaldo, lahat walang loyalty. Pagdating doon sa usapin ng nangangarap ka na at gusto mo nang sagasaan yung amo mo, naging stigma na ho yan ng politika natin. Nawalan na po ng tinatawag na loyalty. Yung pong sinabi ko, ibig kong sabihin nun ay loyal ka. Kung paano naging loyal si Emilio Jacinto kay Andres Bonifacio, at kung paano naging loyal ang mga katulad nila, masasabi po natin, hindi naman po maipagkakaila na sa ating kasaysayan. Masakit na lang dahil itong mga loyal na to, sila yung laging nasasakripisyo. Pero hindi po dapat tayo matakot kung masakripisyo tayo dahil loyal ka. Dahil ito ang isang katangian po na kahit po sa mga tinatawag nating siguro isa yan sa pamantayan ng Philippine Military Academy, loyalty. Kasama po kasi yan hindi pwedeng mawala yan. Ang tinatanong natin, kanino ka ba loyal? Diba? Kung loyal ka sa isang pinuno na wala namang naitanim sa bansa natin, medyo may problema. Pero kung ang loyalty mo doon sa isang pinuno na nagkaroon ng 90 plus na approval rating at trust rating at kinilala sa buong daigdig, hindi lamang kinilala ng basta sino, kinilala ni Presidente Trump, kinilala ni Presidente Putin, kinilala ni Xi Jinping. Ito po yung mga leader na nakasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga international magazine, sa mga international news. At alam naman po natin na yung brand na kapag sinabi mong Duterte, hindi po ito tao. Ito ideology. Pag sinabi po natin ideology, ito po yung tao na meron talagang pagbabago na dinala sa bansa natin at naramdaman natin lahat. Nung nakaraan po na eleksyon, sa mga taga-gobyerno na po na bumoto, isipin ninyo, solid ang bumoto sa Duterte. Na yan po ay isang bagay na dapat natin pag-isipan lahat. Bakit yung mga taga-gobyerno loyal hanggang ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di na po ako nagsabi niya. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, kung hanggang saan ba yung loyalty na yun, hindi ko isasakripisyo kung anong interest ng bayan. Siyempre, ako po ang loyalty ko, nandun sa leader ko. Pero ako yung mag-take ng oath sa bayan. Iba po yun. Magkaiba po yan, tatandaan po ninyo. Ang loyalty natin kapag ikay public servant na, sa publiko na po yun. Hindi po pwede na halimbawa, mali na yung leader mo, sasama ka pa. Hindi po. Sa ngayon po, wala akong nakitang mali ni Duterte. Sabihin ninyo sa Davao. Sa Davao, ang Davao ho walang utang. Yun ang tandaan natin. Noong nag-assume ng pagka-mayor si Inday Sara, wala akong iniwan na utang. Paano naman tayo hindi magiging loyal sa mga yan? Ang daming po mga kandidato na wala namang executive experience. Kasi mahalaga po yung executive experience kahit na dumaan ka man lang sa pagka-mayor. Kasi iba po ang trabaho ng legislation sa executive. Alam ko po yan, ang tatay ko po ay matagal na gobernador. Ang pamilya po namin, ang lolo ko, ang tagal pong gobernador ng Bulacan.
Ang mga lolo namin sa Spain, mga matagal na nagtatrabaho sa gobyerno, magkaiba po ang trabaho ng executive sa legislative. At naniniwala po ako sa lahat ng mga kumakandidato ngayon at kakandidato pa sa mga nakikita ko, si Inday lang po ang may executive experience. Kaya po sana sa bawat kong sinasabi, kung ba'y loyalty ka dito, loyalty ka doon, bakit ko nasabi yun? Dahil sa interest po ninyo. Hindi ko sa interest yun. Dahil wala naman akong interest dito kahit kanino politiko dahil ako po'y artista. Ang nagkakaroon lamang ako ng interest, magkaroon ng loyalty sa mga politiko dahil po sa inyo. Dahil hindi naman po tituno ang bansa natin kung wala tayong magaling na leader. Paano tayo matitino? Paano tayo gaganda? Paano gaganda ang Pilipinas sa magkakaroon ng pagbabago kung wala tayong paniniwalaan na leader? Kailangan meron tayong leader na paniwalaan. At kailangan maging loyal tayo sa leader na yun dahil yung leader na yun, loyal doon sa bayan. Yun po ang ibig sabihin. Salamat po, Senador. Tungkol naman po dyan sa loyalty, naiintindihan ko po yung sinasabi nyo. Pero paano naman po yung mga hindi bumoto kay Duterte o hindi maka-Duterte, ngunit makabayan lang? Paano mo sila i-unite kung nakikita nila na ikaw ay maka-Duterte, nakikita mo na ideolohiya ang Duterte, parang ginaya mo to katulad kay Marxist o kay Lenin, di ba? Leninism, Marxist. Pero paano naman kami na hindi bumoto sa mga Duterte? Paano kami, Senador? Yan ang napakagandang tanong. Sapagkat dapat mauuwi tayo sa interest ng bayan. Hindi tayo pwedeng mag-uusap tayo, ipipilit ko sa inyo, ipipilit ko na hindi, dapat Duterte tayo. Hindi. Magpapakitaan tayo ng kung sino ang may mga ginawa para sa bayan. Kasi doon mo tayo babagsak palagi. Hindi naman mo ito blind loyalty. Hindi mo tayo po pwedeng gusto ko lang maging loyal. Hindi po. Meron pong dahilan kung bakit tayo naging loyal dyan. At yun po yung nagawa mo sa bayan. Pwede naman po tayong maglistahan eh. Di ba? Pwede natin tingnan lahat kung ano sa loob ng 6 na taon ni Digong. Ano po ba yung nagawa niya? Meron po ba, usapin na lang po ng mga adik eh. Sige nga, tingnan nga natin. Kung panahon ni Digong, hindi pa siya nauupo, ang dami na pong sumurrender. Ang dami na pong nagbagong buhay. Alam nyo, yung mga pinupukul sa kanya ng mga EJK na yan, karapatan po nila yan na maipukul sa kanila. Pero ako po, bilang galing sa bilibid, at nakasama natin yung mga taong alam natin ng mga pusakal na kriminal, alam mo natin talaga ang underworld. Ganyan po talaga ang kalakaran. Naalala ko po nung minsan na nandun si Digong sa Senate. Nagkaroon kami ng guest doon, ng resource speaker. Sinabi mismo ng babae na nung panahon na naging biktima ng EJK, ang kanyang asawa, naglilinis ang sindikato. Hindi po ibig sabihin na EJK na yun, government-sponsored o ganawa ng mga law enforcement. Hindi po. Kalakaran na po yan ng mga sindikato na kapag mayroong bagong administrasyon, kaya yung mga pulis o yung kung sino man ng mga uniformadong nasa loob ng pagiging gangster, talagang lilinisin nila yung hanay nila, yung mga asset nila para walang magtuturo sa kanila na sila yung mga patong. Ayan mo'y matagal ng kalakaran. At kung pag-uusapan naman mo natin kung sino yung humarap sa matinding pagsubok, yung panahon ng pandemic, nakita naman mo natin. Kahit ano pang ipukul na ginawa ni Digong to, na ginawa ito ng mga kasama ni Digong, isa lang ang makatotohanan, buhay tayong lahat. At tayong lahat ay maayos na nakatawid sa pandemic. Yun naman ho yung lagi natin pupuntahan dapat eh. Ano ba yung naging resulta? Tayo bang ang Pilipinas ba yung nagkabali-baliktad? Hindi naman po. Naging maayos naman po tayo. Ang sinasabi nila nagkabaon-baon tayo sa utang. Sino ba ang hindi nabaon sa utang? Yung panahon na yan, talagang yung mga bayan ho, ng mga bansa na mayroong tinatawag na yung pera na kanilang surplus money, meron po silang ginagalaw. Tulad ng Japan,
yung mga European, meron po silang sobrang pera talaga. Ay, Pilipinas, wala naman po tayong surplus money. Dapat po natin matandaan, ano? Ang ating ekonomiya ay laging nakasalalay sa pag-uutang natin. Wala po tayong tunay na ekonomiya. Huwag po tayong maniwala doon. Tayo po'y nabubuhay sa pangungutang. At kung wala po tayong mga OFW na patuloy na nagpapadala ho sa atin ng $35 billion every year, alam ko po yan, hindi po ako pwedeng bulahin dyan. Ang tagal ko po sa remittance service. Ang tagal ko po umiikot sa buong daigdig. Alam ko po yung sinasabi ko. At matagal ko na po yung sinasabi yan. Noon pa, na kung walang OFW, wala naman po tayong export. Anong export natin? Tao! Ang export po natin. Gusto nyo, mas mahaba pang explanation. Hello sa 3,000. 3,500. Sa lahat po ng nanonood, mabuhay po. Isang magandang gabi po sa inyo. At ako po ay nagkataon lamang po na meron po tayong mga bisita na gusto po nilang magtanong sa akin. Ako naman po'y handang sumagot dahil nabitin po sila doon sa talakayan namin ng Senate Media. Next, pwede pa ba magtanong, Opo, Senator? opo. Hanggang Okay. mamaya po tayo. Yung tungkol po, napanood ko rin po yung sinabi nyo regarding dun sa sa probable na impeachment ni VP Sara na magboboto kayo kagad ng di ba? Hindi ba masasabi to na pinangungunahan nyo na kagad na hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya na ibibigay ng prosecutor, meron na kayong sagot? Alam nyo, meron ho kasi tayong dapat sinusunod na alituntunin. Alam nyo, yan ang impeachment. Totoo po yan, nakapangyarihan po yan ng legislation. Lalo ng, siyempre, yan ay nasa konstitusyon. Pero, sabi nga ho nila, ito'y dapat maliwanag po, ano? Ang pwede lamang, ito lang, ang pwede lamang mag-interpret, nasa konstitusyon po ito, ng batas at ng saligang batas, ay ang Supreme Court. Daan po natin yan, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay nagpapasaklaw sa Supreme Court. Kundi yan po ang sinasabi ng konstitusyon. Ano po ba ang sinabi ng Supreme Court? Malinaw naman po. Walang due process ang nangyari doon sa unang impeachment. At yan po, kung mapapanood po ninyo ko at kung binibigyan niyo po sana ng pagkakataon, yung aking mga speech na mapanood po nyo sa Senate, yan po ang aking speech ng talumpati. Hindi pwede itong matuloy dahil walang due process na nangyari. At yan po ang sinabi ng Supreme Court. Walang due process. Ngayon po ang Supreme Court nagbigay ng guidelines kung paano mag-file ng impeachment. Yan pong mga guidelines na yan, maraming opinion. May opinion ng congressman, may opinion ng mga senador, na ganito ang sinasabi nila, mali. May mga dati ding mga justice na nagsasabi, mali ang sinabi ng Supreme Court. Babalik na naman po tayo sa konstitusyon. Ano po yung sinabi ng konstitusyon? Ang pwede lamang mag-interpret ng saligang batas ay ang Supreme Court. Kaya ano man ang sabihin ng kahit na sino, huwag nyo na hong masyadong namnamin. Tanggapin lang ninyo, parang ako. Kahit na pangit o maganda, tanggap lang, pero babalik tayo kung ano yung sinasabi ng saligang batas. Ano ba yun? Ano yung sinabi ng Supreme Court? Ngayon, kung sumunod yung bagong impeachment doon sa guidelines ng Supreme Court, bakit naman po tayo hindi natin pakikinggan yan? Ngayon po, siyempre, bilang nanggaling po tayo sa unang impeachment na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, doon lang po ako nanggagaling. Hindi ko pa naman po nakikita itong panibagong pinail nila. Ang nababalitaan ko lang, parehas din ang laman. Yun din laman din ang pinag-uusapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. COA na po ang nagsabi. Ang linaw, sinabi ng COA, walang sabi si BP. At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Diyos mio, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayo, engot lahat.
Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba? O paano naman magbibigay ng totoong pangalan yung mga asset? Kung itong bagay na ito ay itatago natin, confidential. Sino naman ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho? Mahirap intindihin yun? At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong, ang nangyayari, ginagawa natin political eh. Alam niyo, pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong. Dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat. Imbestigahan natin kahit sino pa yan na may confidential fund. Isa pa na binabato sa iyo, Senator, para mapag-usapan na rin at maging klaro na rin, yung pagiging pro-China mo daw. Pwede bang ito medyo, tapos alam nila na ikayo po ay reservist, nasa army, tapos ang binabato nila yung pro-China. Ano po bang... Napaka-imposible niya. Okay, ako, pwede ganun mo yung kanan. Ayan. Ngayon po, nasa loob po kayo ng katipunan. Ito pong kung nasaan po isinasagawa ang masasabi natin na talakayan nito. Ito po ang kwarto ng katipunan. Makikita niyo po dito ang mga larawan ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini. Ito pong mga taong ito, pro-Philippines, pro-Pilipinas, pro-Tagalog Republic. Tayo po, pagka sinasabi nila na pro-China, nakakatawa po yun. Yun na po ang pinanakakatawa sa lahat. Dahil alam niyo po, dito sa bayan natin, dapat meron po tayong sense. Okay? Kapag hindi po natin ginamit ang ating sentido komon, kapag tayo po ay naging masyadong matatawag natin masyado kang makaligal na usapin, nagiging nawawala ho yung sentido komon. Kapag puro libro ang ating binuksan, nawawala ang common sense. Ano po ba yung common sense na sinasabi natin? Sa kasaysayan po ng ating bayan, magmula pa noon, kasama na po natin ang bansang China sa trade. Wala pa po dito ang mga Espanyol, mayroon na po tayong trade relationship sa China, sa India, sa Indo-China, hanggang umabot na po yan ng Ottoman Empire. Ano pong gusto natin sabihin? Ekonomiya ang ating relasyon sa China. Hindi po kailanman tayo nagkaroon ng military na problema o suliranin sa China. Tayo po sa panahon ngayon sa ASEAN, ang nag-iisa na masasabi natin nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa China. Isang bagay po yan na naguguluhan sa atin ng buong ASEAN. Bakit kayo ganyan? Alam ninyo, doon tayo sa totoo. Kailangan natin ng mga trabaho. Kailangan natin ng mga negosyo. Totoo, kailangan natin palakasin ng militar. Dahil ang mga pangulo na natin, katulad ni Pangulong Benigno Aquino Jr., noong panahon ni Digong, sila mismo ang nagsasabi na mahina ang ating sandatahang lakas. Kailangan natin palakasin. Dapat lang. Dahil yun ang kailangan ng isang bansa. Hindi po pwede, kahit po panahon ng mga araw, ang pinalalakas ng mga sultanate natin, yung army nila. Kasi ang malakas na army, ibig sabihin, hindi ka pwedeng apihin. At hindi talaga dapat tayo nag-aapi, nang-aapi. At hindi rin tayo magpapaapi. Dapat lang palakasin natin. Hindi po ibig sabihin na pag pinalalakas natin ang militar, gusto natin makipag-away. Hindi po totoo yun.
Dahil yun po ay another form of offense. The very best defense is offense. Kung malakas ang military mo, hindi mo kailangan manakot. Hindi mo kailangan, parang ako. Ako hindi ko kailangan manakot, nakakala kong gumulpi ng 3 tao, pero subukan nyo. Di ba? Ganun lang naman yun. Ganun din, pagka malakas ang militar mo, hindi mo kailangan, basta kailangan mo malakas ang militar mo, yun na opensa na yun. Pero hindi po ibig sabihin na nagpapalakas tayo ng military dahil gusto natin ng away. Tandaan po natin, ang kulang sa bansa natin, trabaho, basic needs ng tao, magkaroon sila ng tahanan, makapagbayad ng kuryente, kumain ng mahusay, health. Yeah. Paano natin makukuha yan kung gusto natin ng away? Makukuha ho natin yan kung makakaroon tayo ng magandang economic relationship sa buong ASEAN. Yun po. Pasensya na po kayo kasi sarap ako. Okay, ano pa? Tanong pa? Nanonood si Marie Alvin. Hello, babe. Baka may mga tanong yung audience. Tanong ng audience. Ano ba? May mga tanong ba sila? Kahit ano, magtanong po kayo, sasagutin ko po. Huwag lamang niyo ako mumurahin naman, ha? Okay. Kasi sabi ng nanay ko, pag minura ka, murahin mo rin. Isa pa pala, Senator, na nagiging binabato nila sa'yo ay yung daw na parang sa Muslim ka lang daw, nagiging senador ka lang daw Muslim. Hindi ba daw dapat ikaw ay senador ng bayan? Napakagandang tanong. Opo. Sapagkat kung tayo nangangampanya, yun po ang pakiusap natin sa mga tao na kailangan po ng representasyon ng mga Muslim sa Senado. Yan po ang kinampanya natin, kaya nagpapasalamat po tayo. Bakit po natin yung sinabi? Dahil yan po ang ugat ng kapayapaan. Yung pagkakahalal niyo po sa akin bilang representasyon ng Muslim, yun na po ang pinakadaan para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan sa bayan na ito. Dahil sa ngayon lang, nagkaroon ng boses ang mga Muslim dyan sa Senado. At nakita naman po natin, ang mga batas na pumapasa ay kinikilala. Alam nyo, pagka kinikilala nyo ang isang napakalaking minority dito sa bansa, ibig sabihin, inclusive ang gobyerno. Kapag inclusive ang gobyerno, ibig sabihin nun, ang gobyerno ay nakikinig. Kapag ang gobyerno ay nakikinig, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. At yan naman po ang ibigay natin sa ating presidente na si Bongbong Marcos. Dahil iisa pa lang ang binito niya sa lahat ng ating pangakala. Yung sa sementeryo na bito niya yun. Hindi ko naintindihan bakit niya binito. Pero ipapile ko ulit. Pero sa lahat po ng mga batas na patungkol sa pagkakaisa at kapayapaan ng mga Muslim, Kristiyano, Hudyo, Buddhist, Hindu dito sa Pilipinas, ibinigay po ng ating Pangulo at nagpapasalamat tayo. Tandaan po natin, hanggat pinakikinggan ninyo ang hinaing ng mga Muslim at katutubo, hindi lamang po ng mga Muslim ang ating nirepresenta, pati din po ang katutubo. Hanggat pinakikinggan ng gobyerno, ibig sabihin, may kalayaan talaga. Dahil ang mga unang tao dito sa bansang ito ay ang katutubo at mga Muslim. Ibig sabihin, meron tayong tunay na kalayaan. Ibig sabihin, nung binoto niyo ako, naniniwala po kayo na may kalayaan sa bansang ito. Maraming salamat, 4,000 Senador. Any last messages po sa ating 4,000 viewers sa live? Okay, mga kababayan, meron din pong isang issue na ibinato sa atin at pinagliko-liko ng mga tao na gusto talagang guluhin yung sitwasyon at guluhin ang issue. Yung pong patungkol sa kabataan, yan po ay pagdinig. Yung po ay hearing. Hindi po yung interview. Tandaan po natin ang pagkakaiba ng interview, statement ko, paniniwala ko, puso ko, utak ko, galing dyan. Pero pag dinig, hearing, ibig sabihin may mga ebidensya po.
Ito po ay galing sa mga tao na meron kaming mga resource speaker na nandun. At meron po kaming mga hawak na ebidensya na galing po yan sa World Health Organization at galing din po sa mga progresibong bansa na nagsusulong ng tinatawag nating disiplina sa social media. Yun po ang topic. Ang topic po nun ay patungkol sa addiction sa social media at kung paano natin matutulungan ang mga kabataan. Tandaan po natin, ang bagay lagi kapag pinag-usapan sa pagdinig, no holds barred po yan. Nung minsan binanatan din ako tungkol doon sa urge na pambihira. Sabi ko talaga, itong mga taong ito talaga. Imbis na pag-usapan yung buong hearing, pagdinig, kukuha ng isang bagay, palalakihin. Hindi ho pwedeng ganyan. Hearing ho yan, pagdinig. Ibig sabihin, opinion, ebidensya. Hindi mo pwedeng husgahan yung sinabi ko o sinabi ng isang tao doon dahil lang sa ganong kaisip. Huwag po, huwag ganon. Alam nyo, dapat po nga ay ini-encourage nyo pa ang pagdinig na lagi natin gagawin. Kaya po yan tinawag na hearing para madinig natin ang hinaing ng mga taong bayan. Kapag ganyan binabara ba, asan ang kalayaan? Kaya sana po, mga mahal kong babae, lagi niyo po akong titingnan na kuya ninyo, tatay ninyo. Ito pong mga nasa harapan ninyo, ito po karamihan po dyan, ay mga clippings po yan. Kung ano ang dinaanan ko sa buhay ko. Ang dinaanan ko po sa buhay ko, tingnan na lang po ninyo ako bilang tatay ninyo, kuya ninyo. Dahil siguro po, makinig na lang po kayo sa taong may karanasan. Dahil ang sabi nga nila, experience is the best teacher. Hindi ko po minamaliit yung mga nag-aral, mga academic na libro ang hawak. Pero lahat po ng libro, galing din sa karanasan ng ibang tao. Meron din po akong sariling libro. At yan pong libro ko, galing po sa masasabi natin kalsada, bilangguan. Kung ano yung pwede yung daanan, dinaanan ko. At alhamdulillah, ako po'y hinayaan ng Diyos na makasumpay. Kaya hindi niyo ako kaaway. Hindi niyo ako kailanman masasabi na si Robin Padilla kontra sa inyo. Hindi po. Dahil ako na nga ang rebel without a cause. Ako na nga yun, kung ano ka, ako yan. Dinaanan ko yan. Tingnan na lang niyo ako bilang guide. May pahabol po akong tanong, Senador. Ayun po. Nakita ko kanina sa Facebook, marami na namang nagsasabi ka na noon dati na hindi ka tatakbo na senador. Tapos kanina nagsabi ka ng statement na naman na tatakbo kang Vice President kapag nagsabi si Tatay Digong. So ano ba daw talaga? Parang bigla naman daw nagbago ang isip mo. Ay, hindi nagbabago ang isip ko. Kung napanood nila yung interview, sinabi ko po doon na bago ako, ang daming nakalinya. Andyan si Manang Aimee, andyan si Senator Alan Cayetano, naandyan si Senator Bongo, naandyan si Senator Bato. Ang dami pong nakalinya, hierarchy ng matatawag po natin talagang mga politiko. Kaya ko po nasabi yun, dahil iba po yung itinutulak ka. Siyempre po, kapag ka itinutulak ka ng ibang tao, wala naman siguro masama. Halimbawa, katulad po nung panahon ni Digong, nung sinabi niyang tumakbo ako, ang ganda ng sinabi ni Digong. Ang sabi niya, ang daldal mo. Bakit hindi mo dalhin sa plenaryo yung daldal mo nung may magawa kang pagbabago? Yun naman po ang dahilan. Hindi po ako nagdesisyon na tumakbong senador dahil pinilit lang ako ng walang dahilan. Ako po ay sinabihan ni Digong at tunay naman po, nagkatotoo, napakadami pong mga batas ang naisulong natin na patungkol sa inclusivity.
Ibig sabihin, no, ang mga Muslim at katutubo, ay maramdaman nila na mahal sila ng gobyerno. Bumaba ang gobyerno para sa kanila. Literal po, na bumaba ang gobyerno. Ngayon naman po, siyempre, may mga tao na nagsasabi na subukan mo to. Alam ka naman nung sabihin ko sa mga taong ito, tumigil kayo. Hindi naman ho tayo ganun ka naniniwala sa yung mga tao, babasagin mo yung kanilang mga, ano mang klase yun, di ba? Di sige, pero kailangan paliwanagan ko sila na hindi dapat ako unahin dyan. May mga dapat unahin. Pero siyempre, katulad ng dati, pag sinabi ni Digong, sige, gawin mo, tatanungin ko siyempre si Digong, bakit po? Anong dahilan, Digong? Malalaman mo natin yan pag nag-usap na kami. So, ibig sabihin po, hindi po sigurado na pag sinabi ni Digong gagawin nyo kagad. Kailangan may anong dahilan. Ayun. Diba? Katulad ng pinatakbo niya akong senador. Kasi ilang beses na po akong inalok ni Digong. 2019 pa lang po, inalok na ako ni Digong tumakbo. At hindi niya po ako nakumbinsin ng panahon niya. Kakaupo pa lang po, 2017 pa nga lang, nagkita kami sa Davao yun ang agad ang sinabi niya. Tumigil ka na sa pagka-artista, magpolitiko ka na. Yun ang agad ang sinabi ni Digong mo. Siyempre, kailangan marinig ko. Kasi hindi ako politiko, tandaan niyo. Kailangan maramdaman ko yung sinabi mo. Kapag naramdaman ko yung sinabi mo, tsaka ako ipoprocess. Iba ho ako Hindi ako utak Hindi utak ko muna ang poprocess. Hindi ako naniniwala dito dahil sabi ng Diyos na ito ang pinaka-importante. Puso. Dahil yan ang magbibigay ng direksyon dito. Ganda. Okay, good Meron night. pa? Linawin ko lang po, Senator. So, base po doon sa una nyo sinabi, ang loyalty nyo po talaga ay sa konstitusyon at sa taong bayan. Siyempre. Dahil ang loyalty naman ni Digong, nabasa niyo ba yung sulat ni Digong? Yung sulat niyang bago ngayon, na sinasabi niya sa ICC, na ang ganda ng sinabi niya. Pero sa dulo, anong sabi niya? Minahal niya taong bayan. Ibinigay niya ang buhay niya sa taong bayan. Paano mo naman sasabihin ang loyalty namin? Hindi. Ang loyalty namin doon sa vision na pag ikaw ay tumanggap ng oath, dapat sa taong bayan. Yun o, basahin niyo po yun. Basahin niyo. Ako po yung nami-misinterpret lang. Sa totoo lang po, laging lahat ng sinasabi ko ay binibigyan ng ibang, imbis na, ewan ko, talagang ganyan ho talaga. Pero napapasalamat naman ho tayo sa mga taong nagpapalaki nito. Dahil libre publicidad. Kaya sana lang, kapag nakapagsalita na po kami, kung ano yung ibig namin sabihin, isulat din po ninyo. Yun lamang po, maraming salamat mga mahal kong kababayan. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makakwentuhan kayo. At ito po ay masasabi nating regalo, pagpapala ng Allah at sa pangalawang araw ng Ramadan kasi binigyan niyo po ako ng oras. Napakahalaga po nun. Sapagkat ang ibinibigay po sa akin oras ng ibang tao ay puro paninira. Ngayon po, binigyan niyo ako ng oras para maliwanagan po ninyo kung ano yung mga nasa puso ko. Mabuhay po kayo. Assalamualaikum. Ramadan. Waalaikumsalam. Salamat. Ramadan Mubarak.